yakap sa kabila ng pagsubok na pinagdaraanan namin sa aming pamumuhay. Ano man to, Panginoon Lord God, alam namin na Ikaw lang aming maging sentro ng aming buhay. Hindi mo kami iiwan at kailanman hindi mo kami pababayaan. Kailangan lang namin sa Panginoon na Ikaw ang may pag-ibig na magbibigay sa amin. Lalo na Panginoon na Ikaw ang amin itinataas sa lahat, Panginoon God. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Ano nga bang nakita mo sa akin ay ninais mo? Iko'y nakalang ako. Ang pinili mo kahit sa malilim mong daan, tinawag mo aming pangalan, pinaki ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa'yo'y yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko'y ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Ang pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ano nga bang nakita mo
Pinakita mo ang iyong kakayahan, walang hangganan, walang hangganan. Ngayon, bukas, at magpakailanman, aking kasalanan, pinarosa at binayaran. Pinakita mo ang iyong kakayahan, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noong pa man, ngayon, ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, ngayon, ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ibigay sa Panginoon ang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, walang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, for this moment. We thank you, Lord, once again for everything that you have done to us. We thank you, Lord, for the blessings. We thank you, Lord, for the protection. We thank you, Lord, for the guidance. And we give you back the praises and honor this afternoon. Thank you, Lord, for allowing us to be together as a family in this place. And so, Lord, as we make this place a sanctuary,
It is my prayer, Lord, that may your Holy Spirit dwell among us. May your Holy Spirit open our minds, open our hearts, Lord, to thy message, most especially this afternoon. And so at this moment, I pray, Lord, for those among us, if there are those among us who are sick physically, it is my prayer, Lord, that may you extend your healing hands upon them, upon us all. And Lord, if there are those having struggles this time, it is my prayer, Lord, that may your comfort be upon them through your word. And Lord, it is my prayer that this is the time we have to come to you. This is the moment that we have to commit our lives to you once again, to renew, Lord, our relationship with you. And so, Lord, if you see among us struggling physically, financially, spiritually, Lord, it is my prayer that may you reach us through your Holy Spirit. And for those who are not here with us among this moment, it is my prayer, Lord, that may you be with them wherever they are, whatever they are doing. Lord, may you be with them as well. And so, Lord, as we continue to be here as a family, it is my prayer that as we listen to thy message this afternoon, Lord, if you see in us filthiness, it is my prayer that may you cleanse this filthiness. May you forgive us, Lord, from anything we have done that did not glorify your name. And Lord, may your Holy Spirit speak to us as we listen to thy word this afternoon. Thank you, Lord, for everything. And Lord, we pray for the remaining time that we are going to spend in this place. That, Lord, may we feel your warm embrace. May we feel the warm fellowship that we have with you and we have with one another. And thank you, Lord, for everything. All these things we do pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Manatili po tayong nakatayo. Ating basahin ang Psalms 51, chapter 51, verse 1 to 12. Okay na po. Ito ay panalangin ng paghingi ng kapatawaran. 1. Ako'y kaawaan, umahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa inyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at patawarin mong aking kasalanan. Ang pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan, laging alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang ginawa ko'y di mo kinalugdan. Kaya may katwiran ka na ako'y hatulan. Marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng isilang. Makasalanan na ng ako'y iluwal. Nais mo sa akin isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng dunong mong wagas. 7. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. 8. Sa galak at tuwa, ako ay puspusin, butong ng hinay muling palakasin. Ang kasalanan ko'y yun ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. 10. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. At ito po ang salita ng Diyos. Makakaupo na po tayo. Amen. 11. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Amen. So, magandang hapon sa atin lahat. Last week, andun kami sa Korea. Ngayon, nandito ulit kami. So, it's really fast days na ang bilis ng panahon, ano? So, by Tuesday, we are in the camp. And I hope
Everybody of you here will be joining us kahit isang araw lang o ano. Okay, so we are so thankful that your presence is here with us today once again. And salamat sa presensya ng bawat isa. And good afternoon sa atin lahat. So bago tayo magpatuloy, manalangin muna tayo. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, for the nice singing you've given to us. And Lord, at this moment, as we listen to thy message, and as you use your messenger, it is my prayer, Lord, that may you speak to me. May you cleanse me from all filthiness. And Lord, may your words come out from my mouth and not my own words, Lord. And Lord, as we listen to thy message, may there be joy in our hearts to really assimilate your word. And Lord, it is my prayer that as we leave this place, we will carry your message through the coming days. Thank you, Lord, for everything. All these things I do pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Okay, so, alam natin na nung last week, when we were in Korea, alam ko na parehas ang mensahe dito sa atin ngayon. And kung maalala natin, ang binanggit nung last week, last Sunday, is about sa isang tao. Maalala ninyo yan? Sino yan? Moses, yeah! Ang sentro kasi ngayon, all about known characters. So nagsimula tayo kay Moses. Ngayong araw na to, ngayong time na to, susunod tayo sa isang tao na alam ko kilala din natin ito. And paminsan-minsan, ginagamit din natin na mga pangalan ng mga anak natin or pangalan ng mga apo natin or whatsoever. So itong tao na to, nung maliit siya, ang trabaho niya is pastol. Nagpapastol ng mga tupa. So, pastol siya ng tupa, and that time, ang hari ng Israel is si Saulo. Si Saulo na to, magiting siyang hari, pero may problema siya sa pag-iisip. Paminsan-minsan, parang dinadapuan siya ng diablo sa pag-iisip niya at pinapahirapan siya. So, sabi ni Saulo, nahihirapan ako. Gusto kong may magbibigay sa akin ng kagalakan. Makikitara or anong gagawin. So, may isa sa mga sundalo niya, sabi nila sa kanya, may kilala kaming bata. Mahilig siya na mag-harp. How do you say that one? To play the harp. So, harp noon ang uso, wala pang gitara eh. So, they were using the harp. So, sabi nila, kung pwede namin tawagin to. So, tinawag ang pangalan, sino? David. Si David, ano? Si David. So, tinawag nila, pumunta siya sa palasyo. At nung tumugtog siya, nagustuhan ni Saulo. Ay, sabi ni Saulo, kay Jesse, yung tatay niya, tatay ni David, dito na manirahan itong bata na to. So, pinatira doon sa palasyo. At kung pinapahirapan siya ng diablo, tinatawag si David para tumugtog ng harp. Then, sa panahon na yon, may kaaway ang Israel, ang mga Pilistino. So, itong Pilistino na to, may malaking tao na lumabas sa kanila. At sabi ng Pilistino na to, o sige, kayong mga Israelita, sinang po pwedeng lalaban sa akin? Yung malaking tao yun. Malaki. Gayat. Wala silang ipadala doon. Kasi lahat, takot sila. Kasi higanti nga eh. Kasi ngayon, sabi ni David, kaya ko. Pero si David noon, that time, bata pa siya. Sabihin na natin, kagaya siguro ng, hindi ko alam kung kagaya ng mga kabataan natin dito ngayon, mas bata pa siguro, sabihin na natin, mas matanda kunti kina Eve at Clarence. So, sabi niya, ako ang pupunta. Nag-alala si Saul, sabi niya, kaya mo ba yun? Higanti yun. Anong makakaya mo doon? So, hindi, kaya ko yun. So, ang ginawa ni Saulo, dinamitan siya at binigyan siya ng pana. Pero sabi ni David, ay, ayaw ko itong mabigat. Ayaw ko ang ganito, hindi ko kaya to. Eh, anong gagawin mo? Paano mo yan matatalo? Eh, ang laki-laking tao. Sabi niya, andito may tirador. Tirador, di ba yung sling? May tirador ako, titirahin ko lang yan, isang bato, mawawala na yan. So that happened. So, natalo niya si
natalo niya si Goliath, naging hero siya. Nakilala siya. Hanggang sa paglaki niya, siya ang pumalit kay Saul. Naging hari. Naging maganda ang kanyang kabuhayan, naging maganda ang kanyang sitwasyon. Sa pananatili niya sa palasyo, nagkaroon siya ng mga asawa, hindi lang isa. Dalawa, tatlo, ewan ko, walang stated doon. But more than one. So, he had wives. Sabihin na natin, marami siyang asawa. And then, kulang pa rin yun. Minsan, naglalakad siya sa may balcony ng palasyo. Ito si King David, Hindi ko alam kung talagang yan ang mukha. Pero gwapo. Mataas ang noo. Pero ganito ang mukha ng mga taga Middle East, di ba? So, we're going to talk about King David. Minsan, naglalakad siya sa palasyo. Noon, wala pa silang banyo siguro yung mga tao noon. Kaya kung saan man sila naliligo, kahit saan pwedeng maligo, wala silang banyo eh. So nakita niya, ito, ang gandang babae rin, Nakita niya ang isang babae naliligo. Ay hari. Nagustuhan niya. Hindi siya satisfied sa kanyang mga asawa. Nung natingnan niya si Bathsheba, siguro maputing babae ito, talagang naakit siya. Ay na, nakatingin siya. Ay na, gusto ko itong babae na to. Grabe ito, babae ang dahilan kung bakit nagkakasala ang mga lalaki paminsan-minsan. So, nakita niya si Bathsheba. Si Bathsheba. So, nakita niya to, naliligo, nagustuhan niya. Ang sinabi niya, inutusan niya yung mga gwardiya niya, tinanong, sino ba yung babae na yon? Siyempre, sinabi, si Bathsheba, maganda. Gusto ko siya. Dahil hari, walang magawa yung gwardya, dinala yung babae sa palasyo. Kasi gusto niya eh. So, hari siya. Kung ano yung gusto, kukunin. Ganon ang kapangyarihan ng hari. So, kinuha si Bathsheba, at doon, nagkaroon sila ng relasyon. Ilang relasyon? Nagkaanak sila. Nung sabi ni Bathsheba, hari, yung pinagluloko natin, yung natulog tayong dalawa, nagkabunga. Ngayon, ang problema ay si Bathsheba, may asawa. Isa siya sa mga sundalo ng Israel noon. So, sabi ni David siguro sa sarili niya, aba, paano ko kukunin to? May asawa. So, umandar yung isip niya. Sabi niya, kay Joab, na commander ng military, sabi niya, kilala mo si Uriah? Oo, kilala ko. Alam mo, sa giyera, ilagay mo siya sa harapan. Sa pinaka-delikadong lugar, ilagay mo siya. Umandar talaga yung utak niya. Gusto niyang mawala si Uriah para makuha niya si Bathsheba. Walang dahilan na eh. So, ang ginawa naman ni Joab, ganun na ang ginawa. Inilagay niya si Uriah doon sa harapan. Siyempre, yung mga kaaway, pana-pana pa noon, wala pang baril, ay dinapana. Namatay si Uriah. Uy, anong nangyari? Hari siya, kinupkup niya si Bathsheba. Buntis. Nagkaroon sila ng anak. Masaya siya. Nakuha niya yung gusto niya. Hari siya. Pero ito, siya ang tinagurian ng Diyos na maghari doon sa Israel. Tinawag siya ng Diyos. Kilala niya ang Diyos. Alam niya kung sino ang Panginoon. Pero nagawa pa rin niya na pumatay ng tao indirectly naman. Hindi naman siya talaga ang pumana. Pero yung takbo ng isip niya, nagkasala na siya. Gumamit siya ng ibang tao. Gusto lang niya yung babae. So, namatay yung lalaki, nagkaroon sila ng anak. Ngayon, may isa na propeta, kinausap ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa propeta na yon, puntahan mo si David na yan, loko-loko na hari na yan, at sabihin mo ito sa kanya. Sabihin mo sa kanya, ikwentuhan mo siya.
Kwentuhan mo siya. Sabi niya kay Nathan, ang Panginoon. So, ang sinabi ng Panginoon na kwento, kumanda talaga si Nathan sa kanya. Sabi niya, Hari, mag-usap tayo. Mayroon akong kwento sa'yo. Pinagkwento si Nathan. Sabi niya, Hari, may kilala ako. Dalawang lalaki. Itong isang lalaki na to, mayaman. Marami siyang mga ari-arian. Marami siyang nakupkop. Marami rin siyang babae. Pero isa, pobre. Ang nasa kanya lang, isang asno. Asno tupa. Right? Okay. Isang tupa. Yun, magandang tupa. Yun lang ang ari-arian niya. O di ano yun? Sabi ni David. Sabi ni Nathan, sabi niya, may isang araw, nagkaroon ng bisita yung mayaman. O di ano? Eh di syempre, bisita, pakainin niya. Gusto niyang magkatay ng tupa. Alam mo, hari? Alam mo ang ginawa? Hindi. Ganito, hari, ang ginawa. Kinuha yung tupa ng pobre. Yun ang ginamit niya na para pakain sa bisita. Siyempre, si David sabi niya, ha? Anong klaseng mayaman yan? Mayaman na nga. Kinuha pa yung tupa ng pobre. Ay, hindi ko patawarin yan kung ako, sabi ni David. Ay, ganun ba, sabi ni Nathan. Pintuhan na sila. Pagkatapos nun, kawawa naman yung pobre. Eh kung ako yan, hindi ko yun patatawarin. At ang sasabihin ko pa sa kanya, ibalik niya 4 na beses ang kinuha niya sa pobre. O di, isang tupa, ibalik niya 4. Sabi ni Nathan, alam mo, hari? O ano? Sabihin nga sa atin kung sino yun. Sabi ni Haring David, sabi niya, alam mo kung sino yung tinutukoy ko? Hindi. Sabihin mo sa akin. Sabi ni Nathan, ikaw yun. Nabigla siya. Eh wala naman akong ninakaw eh. Wala kang ninakaw. Ano yung ginawa mo? Kinuha mo yung asawa ni Uriah. At ang masama pa dito, pinapatay mo si Uriah. Nagising si Haring David sa kanyang ginawa. Kaya inutusan ako ng Diyos dito para sabihin sa'yo na yung ginawa mo, malaking kasalanan sa Diyos. So, sabi ni Uriah sa kanya, sabi ng Diyos, sabihin mo pa kay sabihin mo pa kay King David, ang ginawa niya kay Uriah, magagawa rin sa kanya yun. Maibabalik sa kanya yun. Namatay si Uriah sa pana, yung pamilya niya dadanas ng ganon. Dumanas na. Pero bago sila dumanas ng ganon, natauhan si David. Nung natauhan si David, wala na, late na. Ito na ang panalangin niya, yung binasa ni Brother Rendo sa akin kanina. So, magtutok tayo doon sa panalangin ni David. Hindi na tayo magtutok sa kanyang ginawa. Kasi talagang hindi maganda yun, yung ginawa niya. Pero, nung lumapit si Nathan sa kanya, nagising siya. Nalaman niya na gumawa siya ng kasalanan. Pero huli na. Yung unang buntis ni Bathsheba, namatay. Pagkaalis ni Nathan sa kanya, nanganak si Bathsheba, pero namatay yung baby. Walang nagawa si David doon, kahit hari siya. Hindi niya na-save yung baby. Yun ang unang consequence ng kanyang ginawa. So dito, anong gustong ipakita ng Panginoon sa atin? Sa lahat ng bagay na gagawin natin na hindi kaaya-aya sa Panginoon, may kapalit. Yung sinasabi nila karma, may consequence yun. May resulta yun na babalik sa atin. So ang nangyari sa later part ng buhay ni King David, kung babasahin natin ang Samuel, 2 Samuel, mababasa natin doon, naghirap talaga ang pamilya niya. Nahirapan yung anak niya sa isang babae, nirape niya yung anak niya sa isang babae. At si Absalom na anak niya, nag-lead siya ng revolt. So there was a revolt inside Israel before. Nahati-hati ang Israel, nagkagulo-gulo ang Israel. Pati buhay niya nawatak-watak. Pero hindi pa rin siya iniwanan ng Panginoon. Kasi sa panalangin niya, ito yung panalangin niya.
yung binasa natin kanina. So, ngayon, magtutok tayo sa kanyang panalangin. Hindi na sa kanyang buhay. Hayaan na natin yung buhay niya kasi magulo yung buhay niya. Hindi magandang tularan. Ngayon, ang magandang tularan ngayon, mga kapatid, is ito. Ang panalangin ng isang haring nagkasala. So, ang isang haring nagkasala, paano siya nanalangin? Nanumbalik siya sa Panginoon. Paano siya nanumbalik? Sa prayer na ito. At ito rin ang iniiwan sa atin na maganda na sabihin ko nga, ito rin ang magiging prayer sana natin. Hindi natin masasabi na ang buhay Kristiyano natin is dire-diretso to mga kapatid. May time na sabihin natin, mahulog tayo, or may time na sabihin natin, makakagawa tayo ng mga hindi kaaya-aya sa Panginoon. So, dito tayo tututok. The prayer of the king who stumbled. Ang panalangin ng isang haring nagkasala. Dito sa Psalm 51, 1-12, or Awit 1-12. Yun ang tutukan natin mga kapatid. Ano? Sabihin natin, nung naging hari si David, nagkaroon siya ng authority. Yung authority na yon, pinaglaruan niya. So, dito natin titingnan, naging hari siya, pero yung pagiging hari niya, nagkaroon siya ng kaguluhan sa buhay. So, tingnan natin ang prayer niya. Nagising siya nung umalis si Nathan sa harap niya, namatay yung anak niya kay Bathsheba, nagising siya. At na-realize niya na siya pala ay nagkasala sa Panginoon. May time sa atin, sabihin natin, oo, hindi man kasalanan, pero may mga bagay-bagay na nagagawa natin, sabihin natin na hindi malugod sa Panginoon, sa harap ng Panginoon. So, sabihin natin, balikan din natin to. May time na sabihin natin, nanlalamig tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Di ba? May time na parang nawawala na yung galak natin. May time na parang ayaw ko nang magsimba. Parang ayaw ko na itong fellowship. Parang ayaw ko nang manalangin. Because of some situations na we cannot avoid. Andun, daranas tayo ng mga ganon. And this prayer can help us to go back to God. So, tingnan natin. Paano siya nanalangin? Paano nanalangin si Haring David? How did King David pray after he stumbled? Paano siya nanalangin? So, let's look into this. So, una, basahin niyo natin lahat mga kapatid. Have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion, blot out my transgressions, wash away all my iniquity, and cleanse me from my sins. Okay? Sa ginawa niya, nangalun niya na nga siya, pinapatay pa rin niya yung tao, so double murder yun, di ba? Alam na niya na siya itatakwil ng Diyos. Kasi sa ginawa niya na yun, itatakwil talaga siya ng Diyos. Pero, natauhan at nanalangin. At sabi niya, have mercy on me. Kaawaan mo ako, Panginoon. Kaawaan mo ako. Sabi niya, maawa ka sa akin. So, this is one of the words that we have to try to say to God. Once na tayo'y nagkasala, sabihin natin, Panginoon, kaawaan mo ako ngayon. Nagkasala ako, gumawa ako ng bagay-bagay na hindi maganda sa'yo. So, the key word here is, have mercy on me. Yun ang unang binanggit ni King David. Kaawaan mo ako, Panginoon. Maawa ka sa akin. Paminsan-minsan we have the pride. Sabi natin, magturo pa tayo, di ba? Kasi siya kasi eh. Kasi ganito kasi ang sitwasyon eh. Pero si King David, hindi na niya sinabi yun kasi alam na niya na nagkasala siya sa Panginoon. So sabi niya directly, have mercy on me, O God. Kaawaan mo ako. Hindi na niya inisip na, Panginoon, ako naman ang itinalaga mong hari dito. Di kahit na hindi na ako humingi ng patawad, hindi. Knowing that he committed something against God. He committed sin against God. Sabi niya, kaawaan mo ako, Panginoon. At isa pa doon, linisin mo ako. Alam niya, marumi na siya. Wala na yung
pinagmamalaki niya na hari siya. Wala na. All totally shattered away. So, sabi niya, have mercy on me, O God. So, anong makikita natin na karakteristik nito ngayon sa panalangin niya? Andoon ang ano? Pagpapakumbaba. See? Sabihin natin, he humbled himself. Nagpakumbaba siya. Hindi na siya nagsabi na, kasi si ganito, kasi si ganyan. Paminsan-minsan, tayo paminsan-minsan, pinagpupray natin ang asawa natin, kasabay, kasi ganito siya eh, kasi ganito siya eh. Pinagpupray natin mga kaibigan natin, kasi ganito pala ako eh, kaya nagkaganito ako eh. But, in here, he humbled himself. He realized that at the end of everything, it was his fault. Kasalanan niya talaga. Hindi niya sinisi kasi hindi niya sinabi, kasi Panginoon, binigyan mo ako ng mata. Hindi niya sinabing ganun. Kasi Panginoon, pinadala mo pa ako doon sa may terrace para makita ko yung babae na yon. Hindi. Inamin niya talaga na siya ang nagkasala. Kaya sabi niya, Panginoon, maawa ka sa akin. It mentioned humility. How about us when we pray? Kung nanalangin ba tayo, andun ba yung pagpapakumbaba sa Panginoon? Ito ang gustong unang ipabahagi ng Diyos sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon na may pagpapakumbaba. So along the way, sabihin natin, yes, along the way now, maybe we cannot say it, but along the way, we can say, have mercy on me, O God. Maawa ka sa akin, Panginoon, sa aking sitwasyon ngayon. Nahihirapan ako sa aking sitwasyon ngayon. Especially when it comes to decision making. May mga decision making tayo na ginagawa. Ganon din ang gawin natin. Maawa ka, Panginoon, sa akin ngayon. Hindi ko alam ang gagawin ko. I'm between the devil and the deep blue sea. Minsan, kumaktiro tayo, di ba, sa mga decisions natin. Nasa gitna ako ng alanganin. Panginoon, kaawaan mo ako. Decision making comes sometimes this one. Pero sabi ng Diyos sa atin ngayon, ito rin ang sinasabi niya. Sinabi niya ito sa mga Israelita, pero sinasabi rin niya ito sa atin ngayon. Sabi niya, if my people who are called by my name will humble. So number one, humility pala ang laman ng prayer natin pala. Humble themselves and pray. And seek my face and turn from their wicked ways. Then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. So makita natin dito na kung ang panalangin natin is walang pagpapakumbaba, papakinggan tayo ng Diyos. Parang hindi, malabo ano? Kung nagmamalaki tayo sa harap ng Diyos, hindi tayo papakinggan. Kasi ang sabi niya dito, if my people who are called by my name, anak na tayo ng Diyos lahat dito, hindi lang Israelita ito, tayo na lahat, may pagpapakumbaba, sasagutin ko sila. Ibibigay ko ang kanilang hinihiling. Tutulungan ko sila. So the Holy Spirit, I will help them. So ito. So number one dito pala na gustong ituro sa atin ngayon is humility. Humility. Magpakumbaba sa harap ng Diyos. So this is it. Will humble themselves, pray and seek my face and turn from their wicked ways. Nagkasala si David. Hinarap niya talaga ang katotohanan na andun na talaga sa trouble. So he prayed with humility. So this is what God wants us to do. We will humble to Him because He is our God. Wala nang sabihin natin excuses pa. Kung aandar man yung kasi siya ganito sa tao, pero sa Panginoon hindi yan aandar. Ang gusto lang ng Panginoon, tanggapin natin ang pagkukulang natin sa Kanya at hilingin natin ang Kanyang kapatawaran. Okay. Sunod dito, basahin niyo natin mga kapatid. Okay. Sabi niya, alam ko, Panginoon, ang pagkakasala ko. Inamin niya ang kakulangan niya. Inamin niya ang pagkakasala niya sa Panginoon. Pag-aamin.
Hindi siya naghumanap pa ng mga dahilan. Sabi niya, makasalanan ako, alam ko, Panginoon. Simula pa nung sa pupunan ako ng aking ina, makasalanan na ako at sa iyo ako nagkasala. Sunod dito mga kapatid. Sinful from the time my mother conceived me. Surely in desire truly thy enemy was. Teach me to love you but in most place. Okay? So the thing there is, I was sinful since birth. Makasalanan! Walang nagsasabi dito na walang kasalanan. Sabi ko nga kanina, we have that inherited sin. And we should be sorry for that. Huwag na natin sabihin, si Adan kasi, binigyan pa ako ng mana. Kasalanan pa ang ibinigay sa akin na mana, imbis na lupa. Di ba? Kasalanan pa. Sisihin pa natin si Adan. Pero hindi na natin masisi si Adan. Sabihin na natin, Panginoon, oo, tinatanggap ko, ako ay makasalanan simula nung sinapupunan ako ng aking ina. And that is really true. Wala nang sisihan. Minsan mahilig tayo sa sisihan. Pero, si King David, wala siyang sinisi, hindi niya sinisi si Bathsheba. Ba't na kasi naligo dyan? Ba't na kasi maganda? Ba't na kasi ganito? Hindi na. He recognized his own failure. Na-recognize niya. So anong makukuha natin dito na pangalawa? Ito mga kapatid. Humiling siya ng patawad. Patawarin mo ako, Panginoon. Hindi lang niya sinabi, kaawaan mo ako. Kundi sinabi rin niya, patawarin mo ako, Panginoon. Kasi kulang kung sabihin natin, maawa ka, Panginoon, at hindi ka nagsabi ng patawarin, lacking, kulang, di ba? So kailangan nating sabihin, have mercy on me, maawa ka sa akin, sunod nun, patawarin mo ako, Panginoon. So ganun lang sinabi ni King David dito, patawarin mo ako, Panginoon. So, yun ang second step na ginawa ni King David. Patawarin mo ako, Panginoon. Hindi lang siya nagsik ng kaawaan mo ako, kundi patawarin mo ako, Panginoon. Sometimes, we have the pride. Paminsan-minsan, andun yung pride natin. Pinapairal natin ang pride natin. Kaya paminsan-minsan, kung nagkaroon tayo ng sabihin natin, hindi natin nakasundo ang isang tao sa loob ng pamilya o loob ng trabaho, andun yung pride. Ayaw nating humingi ng patawad ng tao. So, paminsan-minsan, paano natin hingiin ang patawad ng Diyos kung hindi natin alam, hingiin ang patawad ng Panginoon. So, we need to seek God's forgiveness. At times, there are times, sabihin natin, nakakagawa tayo ng hindi kaaya-aya sa Panginoon. Kahit sabihin natin, hindi naman ako nagkasala. Hindi ka nagkasala, pero ano ang nakita sa iyo na ugali? Ugali ng hindi Kristiyano. Palaaway. Sabihin mo, hindi naman kasalanan ng makipag-away. Sige, hindi natin kasalanan, pero ugali ba ng Kristiyano yan? Hindi. Ugali ba ng Kristiyano ang chismosa? Hindi. So yun, at times we do many things na sabihin natin okay lang sa tao, pero hindi sa Panginoon. Hindi po pwedeng ang Kristiyano is palaaway. Hindi po pwedeng ang Kristiyano is chismosa. Hindi po pwedeng ang Kristiyano is pakialamera sa buhay ng ibang tao. So, paminsan-minsan sabihin natin, hindi ang kasalanan, pero hindi ang kaaya-aya sa harap ng Panginoon. So, we need this one also. So, lumapit tayo sa Panginoon. Nasaktan natin ang kapwa natin. Pananalita lamang, nakasakit na tayo ng tao. Hindi rin maganda yon. So, we should seek for forgiveness. So, ganun ang ginawa ni King David. Humingi siya ng patawad sa Diyos. Sabi nga sa 1 John 1:9, sabi niya, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Nakagawa tayo ng hindi kaaya-aya sa Panginoon. Anong gagawin natin? Wala nang excuses. Humingi lang ng patawad. Panginoon, kung hindi man kaaya-aya yung nangyari sa akin, sa aking kapwa kanina, sa aking pamilya, sa kanino man diyan, Panginoon, patawarin mo ako.
Kasi, Panginoon, patawarin mo ako. Gano'n lang ang gusto ng Panginoon na marinig sa atin. Patawarin tayo. At patatawarin tayo. Yun ang promise niya sa 1 John 1:9. Okay? So, tingnan natin. We need to pray. Go to God and say, God, forgive me, please. Patawarin mo ako, Panginoon, sa aking nagawang mga bagay-bagay na hindi kaaya-aya sa iyo. So, ganun ang ginawa ni King David. Pangatlo, ito mga kapatid, pakibasa nga po. Soap and I will be, wash me and I will be white as snow. Let me hear joy and gladness. Let the bones you have crushed rejoice. Hide your face from my sins and blot out all my iniquities. Okay. Cleanse me with hyssop. Alam niyo itong hyssop na to? Isa itong klase ng plant. Ganito. Nakita na ninyo ito. Sabi ko parang nakita ko na ito dito sa Japan. May ganyan sa Mint. It's a mint. May ganyan sa Pilipinas eh. Mayroon ano. Ito, hyssop ang tawag nito. Ito yung ginamit ng mga Israelita para markahan nila yung pintuan nila ng dugo ng tupa. Nung may Passover. Yun yung time na pumunta ang anghel ng Panginoon, markahan yung pintuan nila para hindi sila madamay sa pinakalas na plague na ibinigay sa mga Egyptians, yung pagpatay ng unang anak ng Egyptian. So ito ang ginamit nila para markahan. So, ito, I don't know actually kung anong may bibigay nito for health. But this is a mint, this is an herb na, ayun ko kung ginagamit ito sa mga panlinis siguro. But ito, sabi niya to, it signifies cleansing. So, babalik tayo doon kanina, cleanse me with hyssop. That signifies cleansing. And I will be clean. Sabi niya doon, linisin mo ako, Panginoon. Hindi lang patawarin. Linisin mo ako. Anong ibig sabihin nun? Alisin mo, Panginoon, yung nakarecord na sa'yo na marka against me. Linisin mo ako, Panginoon. May marka sa aking puso. Alisin mo yon. Hindi na sana manatili yon sa loob ng aking puso. Ang nagawa ko na yon, nawa hindi ko na uulitin yon. Alisin mo talaga, Panginoon, yon. Linisin mo talaga ito. Sabi niya sa Panginoon, burahin mo lahat yung nangyari na nagawa ko. Yun ang panalangin ni King David. See? Burahin mo lahat. Linisin mo ako, Panginoon. Paminsan-minsan tayo, sabihin lang natin, Lord, may you forgive me from my sins. In the name of our Lord Jesus Christ, Amen. Di ba madali? It's easy to say that. But may mas malalim pa pala, linisin mo ang aking puso, Panginoon. Huwag nang manatili yung kasalanan dito sa puso ko. Kasi kung nananatili yon sa puso ko, may tendency na uulitin ko yon. See? Alam ni David ang kanyang kahinaan. Sabi niya, linisin mo, Panginoon, ang aking puso. Alisin mo na itong kasalanan na to. Nanawa, hindi ko na uulitin to. That was the prayer of King David. So, cleansing. So, hindi lang forgiveness, nag-seek din siya ng paglilinis sa kanyang puso. Totally pag-erase, pag-delete. Naka-record man yan, pag-delete sa kanyang puso, pag-delete sa kanyang record. Delete everything. Lord, I don't like to remain this in my heart. Kasi kung nananatili doon, lalo na yung pagnanais niya, siguro sabihin na natin, pagnanais niya ng mga iba pang mga dilag doon, mahirap yun, magkakasala ulit siya. So the prayer was, cleanse me, blot all my transgressions, Lord, remove this one. That was the prayer. So he sought for cleansing. Total na paglilinis, alisin na yon. When it comes to computer, delete. Totally delete. Everything. So, ganun ang gusto niya na mangyari sa kanya.
sa atin, ito rin ang invitation ng Panginoon sa atin ngayon. Sabihin natin, oo, naging Kristiyano tayo, pero paminsan-minsan pumapasok pa rin yung kasalanan sa atin. Sa pag-iisip lamang, nagkakasala na tayo, di ba? Isip lang natin, nagkakasala na tayo. So ano ang sabi ng Panginoon doon? Come now, let us settle. The mother says the Lord, though your sins are like scarlet, they shall be white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. Invitasyon ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Mawala lahat yung nakarecord na kasalanan sa inyong isip at sa inyong mga puso. Wawalain ko yan. Parang ganito na. Sabihin natin, nung sinerch ko ang mga crimson na yan, mga scarlet na yan, ganito ang mga lumabas na kulay. Lalapit tayo sa Panginoon, itong itsura ng kasalanan na to magiging puti, sabi ng Panginoon. Kagaya ng snow. Ano ang kulay ng snow? Puti. Ano ang kulay ng wool? Puti. So, lilinisin tayo ng Panginoon. Lilinisin lahat. The memory that will disturb us. Kasi kung nagkasala tayo, may time na iniistorbo pa rin tayo. Binabalik-balikan tayo ng memory. Bumabalik yung kasalanan na yan. Parang gusto natin ulitin ulit. Maganda yung lesson natin kanina, na-touch ang adultery. Dito sa Japan, sabi ko nga, maraming mga tokso dito sa Japan. Mga lalaki, mag-ingat kayo kasi ang number 1 na tokso dito sa Japan, ano? Babae. Yes! Babae! Lalo na yung may mga asawa, babae pa minsan-minsan. Yun ang mahirap. See? Si David, babae ang naging tukso sa kanya. Hindi siya satisfied sa mga asawa niya. Nakakita pa rin ng isang babae na maputi. Ninais pa niya hanggang sa pinatay niya yung asawa ng babae. Yun ang mahirap doon. So we will be like this. If we come to the Lord, yung kasalanan natin, maging malinis talaga yung puso natin. Wala na yung bahid ng kasalanan. Wala na ang bahid ng kasalanan. So, ang sunod dito is ito. Ito rin ang importante sa atin ngayon. Importante ito na panalangin. Paminsan-minsan, nawawala tayo sa linya. Paminsan-minsan, nawawala yung joy natin na pumunta sa church. Nawawala yung joy natin na kumanta. Nawawala yung joy natin na magbasa ng Biblia. Nawawala yung joy natin na manalangin. Ito, mga kapatid, ang dapat nating tingnan. Kaya basahin nga natin lahat. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence, or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and grant me a willing spirit to sustain me. Yes, sometimes as Christians, sabihin natin, hindi na tayo nagkakasala. Wala na tayong ginagawang hindi mabuti sa harapan ng Panginoon. But sometimes, due to situations, due to many forces outside, due to the surroundings, nagkakaroon tayo ng time na parang nawawalang gana na mag-church. Was there a time na paminsan-minsan sabi natin, ayaw ko nang mag-church, parang pagod na ako. Ayaw ko na, gusto ko na talaga magtrabaho na lang magtrabaho. Hindi ko gusto na sa church. I don't feel the warmth fellowship in the church. Paminsan-minsan pumupunta tayo sa ganung punto. Paminsan-minsan nasasabi natin, Lord, where are you? Why am I like this all the time? Why am I suffering all the time? Why am I struggling all the time? Why am I having trouble all the time? There are times to ask those questions. There are times na sabihin natin, Panginoon, nawawalan na ako ng gana. Lalo na kung nakarinig tayo pa ng mga news dyan na hindi nakakabuti sa atin. Sa pamilya, sa lahat ng bagay na, sa trabaho, pinagalitan lamang tayo sa trabaho, nawawalan tayo pati pagsimba, nawawalan tayo ng gana. Time comes when like that. When time comes when we say, pati pag-church, ayaw ko nang mag-church. Wala na akong gana. Palagi akong inuutusan ni Ate Chet. Utos dito, utos doon.
time comes when we feel like that. Time comes din na because of burdens, because of problems, because of work, pati church, nadadamay na. Magkaroon man ng time na ganon, ito ang magandang panalangin, mga kapatid. Gisingin natin ang ating mga spirito. Gisingin natin, tayo mismo sabihin natin, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Ito ang kulang sa akin. Time comes when like that. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Ito ang malala. Kung ayaw nang gumana yung banal na spirit, ayaw natin paganahin ang banal na Espiritu Santo sa ating puso, talagang wala na. Ang sabihin natin, stop the Holy Spirit, I don't like anymore. Wala na. But if we pray, restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Bigyan mo ako ng spirito na talagang magbibigay sa akin ng kagalakan na gumawa para sa church, gumawa para sa iyo, Panginoon. Maganda itong panalangin. Sometimes I pray this, honestly. Especially at times when nagkakasunod ang mga gawain. Imagine work, your family, in the church. Sometimes you feel tired. You feel exhausted. Yes. And you feel, I just want to rest. Yes. So at times when we come to this point, I refer you to this verse. Psalm 51, 10 to 12. Ito ang sabihin natin sa Panginoon. Panginoon, you create in me a pure heart. Restore to me the joy of your salvation and sustain me to have this joy. Pressure sometimes come our way. Pressure tayo dahil sa mga activities natin. Nawawalan tayo ng gana. Pati na pag-pray, sabihin natin, 2 beses na lang, tama na yun. Pagod na ako. Pari-parehas naman ang sinasabi ko sa Panginoon eh. No. It's not like that. So let's try to pray, grant me a willing spirit to sustain me. Kasi depende sa atin ang pagiging anak ng Diyos, mga kapatid. Kung hinahayaan natin na ang banal na Espiritu Santo is ayaw natin kumilos sa ating sarili, walang mangyari. So it depends on us. We seek the Holy Spirit. Ang pagkikialam ng banal na Espiritu Santo, hilingin natin para sa ating sarili. We seek Him to really work in us. Sometimes trials come our way. Pagsubok. Tukso. Kung darating man ang mga yan, mga kapatid, ang prayer ni David, balikan natin yon. Huwag natin kalimutan. Psalm 51, 1 to 12, and the following verses also. Huwag natin kalimutan yan. Balikan natin itong prayer ni David na to. Maganda ito, mga kapatid. Sinasabi ko sa inyo, hindi natin po pwedeng sabihin, all throughout the days to come, our spiritual life is healthy all the time. Time comes when we feel down. Time comes when we feel apart, away from the Holy Spirit. Time comes when burdens will come our way and we do not know what to do. I-pray natin ito, mga kapatid. So number 4, he longed for restoration. Sa Pilipinas, uso ang kanilang sinasabi na revival. Ito ang kulang sa church natin. Wala tayong revival. Paminsan-minsan, nawawala na yung parang tanim kulang sa tubig, nanlalanta. Yan ang kulang natin sa church natin. We hope we have revival even once a year. Restoration. Namamatay na tanim, kailangan na ma-restore. Madiligan. Ito ang kulang natin, mga kapatid. But for King David, he prayed for restoration. Talagang down na siya sa ginawa niya. Alam niya na hiwalay na siya sa Panginoon. Pero ang Panginoon nandun pa rin, pero yung feeling niya parang hiwalay na siya. Parang itinakwin na siya ng Diyos. Sabi niya doon, restore to me the joy of your salvation. Ibalik mo sa akin, Panginoon, yung kagalakan na ako ay pinatawad mo at may salvation ako sa iyo. So, he sought for restoration. Ganon din ang sinasabi ngayon sa atin. Basahin nga natin ito, mga kapatid. Finally, brothers and sisters, rejoice, strive for full restoration, encourage one another,
Be you on one mind, live in peace, and the God of love and peace will be with you. Sa Corinto noon, marami silang problema. Andyan yung problema sa Diyos-Diyosan, andyan yung problema sa pangangalon niya, andyan yung problema sa hindi pagkakaintindihan sa loob ng church. Pero sabi ni Pablo sa kanila, they strive for full restoration. Ma-restore kayo. Ibalik ng Panginoon ang Diyos sa inyo ang kagalakan. Kagalakan na kayo ay inangkin na ng Diyos na anak. So ibalik, ipag-pray ninyo yun. Yun ang sabi ni Pablo. So yun din ang mensahe ng Panginoon sa atin ngayon. At times na hindi natin na-feel ang warmth dito sa church. Parang sabihin natin, parang pagpunta ko sa church, walang nakikipag-usap sa akin. Parang hindi ko na-enjoy na ang church. At times, you feel that one, then pray for restoration. At times, parang malayo na tayo sa Panginoon. Ipag-pray natin na Panginoon, ibalik mo sa akin ang kagalakan. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng pagpupuri sa iyo, Panginoon. We should pray for that. That should be our prayer. Ganun sana ang prayer natin. So from here, this is the message of God to all of us. We should be like this. All the time, praise God and praise the Lord. And so here, let's try to come to the application of this. How should we pray when we stumble? Or when we feel we are far away from the Lord? How should we pray? Kagaya ni King David, ganito siya nanalangin. Humble ourselves to God. Mag-humble tayo. Ito na ang application para sa atin. At times na tayo'y mahulog or madapa. Or at times na parang wala na tayong ganang mag-church. Try natin ito. Humble ourselves to God. The next one, seek for forgiveness. King David sought for forgiveness, but for us, let's seek for forgiveness. Seek for cleansing. Hindi lang pagpapatawad, kundi linisin talaga tayo with hyssop. And of course, the fourth one is it's long for restoration. Yun ang mensahe ng Panginoon sa atin. In case man tayo ay sabihin natin, humantong tayo sa punto na parang wala na tayong kagalakan sa church. Let's pray this one. Let's do this one. What King David did is a nice example. This is the example of the life of King David. Kung babasahin natin ang Biblia, hindi magandang tularan. At hindi maganda yung the way he lived after that wasn't good. Kasi nagkaroon siya ng magulong pamilya na after that. Huwag natin tularan yon. Ang magandang tularan natin sa buhay ni King David was the prayer when he longed for restoration. That's how we should pray to God. So I hope this is the message of God to all of us. Let's not forget this one. Let's try to remember David in his prayer. Not at the time he stumbled, but at the time he prayed to God. This is what we should remember. So, lahat mga kapatid, tumayo po tayo and let's pray to God. Humbly come to God and seek for forgiveness, seek for cleansing, and let's seek for restoration. Let's try to pray for this. So let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, for giving us this message. Thank you, Lord, for giving us the example of King David's life in his prayer. Lord, at this moment, we humbly come to you. At times, Lord, we have done something that did not bring glory to you. Lord, we ask for your mercy to be upon us, Lord. And Lord, if you see in us filthiness, we seek for your forgiveness and cleansing, Lord. We need cleansing from you, Lord. And Lord, as we try to stand once again, we seek for your restoration. Restore to us, Lord, the joy of your salvation, that may we be able to rise up once again and joyfully serve you and come to you.
There are times we struggle, Lord. But at this point of our struggle, Lord, may you teach us to always come to you, seeking for forgiveness, cleansing, and restoration, Lord. Lord, you are the only God whom we can turn to, and nobody else could help us except you. And so, Lord, we humbly come to you. We humbly commit ourselves to you. Lord, look at your people. We are your family. And so, Lord, at the point of King David's life, may we remember all these things that you have left to us. This is the message to all of us, Lord. And so it is my prayer that may we learn to really seek you fully within our hearts. Thank you, Lord, once again for your message to all of us. And so, Lord, as we leave this place, may we carry this message with us. Not forgetting, but remembering all these things. That at the moment we fall, or at the moment we lost our joy, Lord, may we remember this message once again. Thank you, Lord, for everything. And Lord, may you be with us as we continue to fellowship with you and fellowship with one another. All these things we do pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. We can sit down. Magandang hapon po muli sa lahat at purihin po natin ang Panginoon. At samahan niyo po ako sa pagbubukas sa Lucas chapter 16 verse 10 to 11. Ang mga pagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. And verse 11, kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Amen po. At tinatawagan po natin Sister Alice and Sister Sandra Nabesiman. Manalangin po tayo sandali. Oh yes, so Lord, yes, Father God, muli maraming salamat po, Ama, sa mga salita mo, muli na naiparinig mo sa amin, sa pamagitan ng mga lingkod mo. Salamat, Ama, at patuloy ka nawa, papurihan, pasalamatan, makita ang iyong banal na kapangyarihan, maranasan ang iyong pag-ibig, pagmamahal, at ang lahat ng pagkalinga mo sa bawat isa. Purihin ka at pasalamatan lagi, at sa offering na pinakalob ng bawat isa, nawa ipahintulot mo po ito, Ama, na maggamit sa pagpapalaganap na iyong gawain sa lugar na ito. Higit ang makilala ka, maigtaas ang iyong dakilang pangalan, at ang lahat ay sumamba at magkaisa sa iyong dakilang pangalan. Purihin ka at pasalamatan lagi in the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen.
Okay, so mapagpalang hapon po ulit sa bawat isa. So, dadako po tayo sa mga balitaan po dito sa church. Balitaan, no? News. Announcement pala. So, Tagalog yung Tagalog. We're glad you're here. Welcome po sa ating pong mga bisita. Welcome po again. At muli po kayo na nakasama po namin ulit kayo. Thank you and welcome to our church. In the Christian Fellowship, Church of the Nazarene, meron po tayong prayer meeting every Wednesday, 8 p.m. via Zoom. So, every Wednesday po, kung gusto po natin, sumama or sumali po sa church prayer meeting, welcome po at hingin po natin ang link. Ayaw sa akin. Dito na lang. Hingin po natin yung link po sa ating mga pastor or sa mga kakilala po nating mga church members. And then, adult Sunday school, before worship service, kagaya po ng ginawa natin kanina, na mas marami po tayong time dito para magtanong or para po mas marami pa po tayong malaman about Bibles, about sa ating Panginoon. And then, Anime Study, ginaganap po ito every last Sunday of the month. Ito po ay patungkol po ito sa mga missions na ginagawa po ng Church of the Nazarene sa loob po ng iba't ibang bansa. And then ICF membership, amin pong inaanyayahan din po yung mga kapatiran na gusto pong magpa-member. Kung feeling niyo po is welcome na po kayo talagang gusto niyo na pong mag-join dito po sa church, ay welcome po kayo para sa ICF membership. And then, kapag po ang may Adult Sunday, meron din pong Teen Sunday School. Every Sunday din po, the same time, habang po may Adult Sunday, sa separate room po, ay meron din po tayong Teen Sunday School. So, inaanyayahan ko po lahat na yung po may mga anak na kabataan, maganda po ito para sa kanila, para po sa pag-grow po nila na makilala ang ating Panginoon. And then, meron din po tayong Bible study. So, mga gusto pong magpa-Bible study sa loob po ng kanilang tahanan, i-inform lang po natin ang ating mga pastors para po sa pag-i-schedule. And then, kung meron po tayong mga prayer request na ayan po, na kay Tita Ana po, you may fill in the sheet, then put back in the box para po ipag-pray po kayo ng yung mga prayer request po ninyo, sama-sama, ipag-pray po ng prayer warriors. And then, ICF Nagoya Young Adult Fellowship for ages 20 to 45 years old. So, tinatawagan po yung mga kapatiran na 20 to 45 years old. Meron pong ICF Nagoya Young Adult Fellowship every first Saturday, 2 p.m. And then, ICF Teens Fellowship naman po, ages 12 to 19 years old, every third Saturday, 2 p.m. Then, ICF Career Fellowship, lahat po to, every fourth Saturday. Every fourth Saturday naman po sa Career, 1:30 p.m. And then, ito naman po ang para sa amin, ICF Nagoya Adult Fellowship, ages 46 above. Yan. Hindi na po kasi kami kasali sa young adults, kaya ito naman yung para sa amin. Every second Saturday, 2 p.m. And yan, sino po ang excited na? Ilang araw na lang. Ilang araw na lang po. Summer camp at Nihama, Chitagun, August 11 to 14, 4 days and 3 nights.
Pwede na po kayong mag-advance register. Tumatanggap na po sila ng advance registration. Pwede rin pong late. Yan. Summer camp people is adult and senior. Senior high school is 11,000 yen. Junior high school and elementary, 9,000 yen. Kindergarten and below, 5,000 yen. And then, summer camp. Ito po yung sa mga dadalo po sa summer camp, ito po yung mga kailangan dalhin. First, of course, Bible, personal effects, indoor sleepers, health insurance or my number, snacks, drinks, medicines, and pens. And kailangan din po ng t-shirts, syempre, para po maganda tingnan. Naka-uniform ba tayo? Ito po yung ating uniform. Kailangan pong dalhin po natin yan. And then, Inter-Christian Fellowship Church of the Nazarene, Joint Fellowships, Youth Sunday Fellowship. September 6, 2026, 2 p.m. And then, ang food po is Patless. Patless pala, Patless. Kung kaya po natin magdala. Hindi po compulsory. And then po, ito po, ang ating po mga August celebrants. Birthday celebrants. Pamamakdo. Tabi pa sila. Ayan. Happy birthday po sa inyong lahat. So, inanyayahan kong lahat ay tumayo para po sa closing. Manalangin tayo. Grace of the Lord Jesus Christ, love of God, and in fellowship with the Holy Spirit be with us. In the name of Jesus, we pray. Amen. God bless you. See you next Sunday. Go. May, Ibo.
Next cup, kailan ba next cup? Next year pa, no?